Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nadatnan ni Aga si Nika na naghihintay sa harap ng gate ng bahay ni Aling Kidang. Napansin ni Aling Kidang na malapit agad ang pag-uusap nila. Pero ang sabi ni Aga ay hindi siya bagay sa inaanak sa binyag ni Aling Kidang. Sumama si Nika kay Aling Kidang doon sa bukid. Nagkataon na tumawag ang itay niyang si Pitong. Hindi inaasahan ng matanda na totoong pumunta si Kidang sa lugar nila. Pero walang mabuting nangyari sa pag-uusap nila. Tinanong ni Aling Kidang kay Nika kung may saloobin si Nika kay Aga. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Of my life, the memories shared together. Mabuti at nakarating ka bago bumuhos ang ulan, Kuya Aga. Sandali lang at maghahanda ako ng merienda mo. Salamat naman. May dala pala ako para sa'yo, prutas. Hindi ko alam kung kumakain ka ng ganito. Salamat. Matagal nang hindi ako nakatikim ng ganito. Maganda pala ang bahay ninyo, Nika. Mayaman pala kayo gaya ni Auntie Kidang. Mas mayaman si Ninang. Nag-abroad lang ang papa noon. Oo nga pala. Magsisimula na ako sa aking trabaho. Kung ganun, madalang na tayong magkita at magkausap. Bakit? Kung hindi mo na ako makikita, malulungkot ka ba? Hindi ko alam kung malulungkot ako. Parang nasanay na kasi ako eh. Niloloko mo naman ako. Parang mamimiss kita. Ano bang pagkakaiba ng malungkot o kaya'y mamimiss? Kung malungkot o mamimiss mo ako, ay hindi ka sigurado sa iyong nararamdaman para sa akin. Ha? Oh, Eh, bakit nagtataka ka, kuya? Kaibigan mo naman ako. Hindi mo ako siguro namimiss kung hindi mo ako nakikita. may iba pala akong maalala. Wala kayang magbawal sa akin na dalawin ka? Baka may humarang sa akin sa daan. Kung nobyo ang ibig mong sabihin, wala pa. Hindi ko nga hinaharap ang mga naliligaw sa akin nung nasa kolehiyo pa ako.
dahil nagpursigi akong mag-aral. Ayokong paistorbo. Ang swerte naman ng unang magiging nobyo mo. Talagang maswerte. Dahil ang una kong mamahalin ay siya rin ang magiging asawa ko. Hindi naman na huminto ang ulan. Kaya sumugod na ako at naligo na ako na din na oras. Kahit hindi pa sana ako uwi. Kung hindi sinarado ang tindahan at wala akong kasama na uminom, umihina na ang ulan. Ay, ang kainuman ko'y umalis na. Takot sila na maulanan o kaya takot sa mga asawa nila. Ay, nako. Hindi pwede sa akin yan. Noong buhay pang dati kong asawa. Ano ba yan? Natalsikan ako ng tubig. Walang hiyang kutsi yun. Ang lakas ng ulan. Pero ang bilis ng pagpatakbo ng kupal na yun. Ay, nako. Hindi lang naman siya nagbusina. Kaya sabayan kong ang kutsi. Masama naman ng magsumpa. Hindi sana mabanggang loko na driver. Ay! Nagkakapang lalaki ka! Ay! Ano kaya yung pumutok na yon? Ano ba yan? Nakakagulat. Nagre-ring ang cellphone ko. Ano na kaya ang oras? Maghahating gabi na pala. Si Nika ang tumatawag. Hello, Nika? Hindi naman. Nagabihan kang tumawag. May importante ka bang sasabihin sa akin? Ano? Pinigilan mong umuwi si Aga, pero ipinilit niyang umuwi kahit na umuulan. Nahihiya yun na istorbohin ka dahil gabi na. At ayaw niyang mapuyat ka. At mas lalong nahihiya yun na makitulog dyan sa inyo. Hindi ko lang alam kung nakauwi na siya. Nakatulog na ako kanina pa at ugali niyang uminom sa gabi, lalo na kung ganitong umuulan. Girl, I need you. I need your love. Hindi ko namalayan ang pag-uwi mo, Aga. Pero nagising ako dahil sa tawag ni Nika. Tinawagan kay ni Nika, auntie? Bakit? Nag-aalala dahil ipinilit mong umuwi kahit umuulan. Sinabi ko na matulog na ako dun sa sopa pero nahihiya ako. Hindi bale at mahina naman ang ulan. Nagmamalasakit sa iyo yon. Sa palagay ko, may nararamdaman para sa iyo. Ano ba naman yung sinasabi ninyo, auntie? Mabuting kaibigan si Nika. Tsaka hindi ako bagay sa kanya. Ang kamag-anak ko sa kalapit na barangay ang tumatawag. Hello? Ano? May namatay na nakiglatan kagabi? Sino?
Ay, Diyos ko. Aga, ang itay mo yata ang nakidlatan kagabi. Nabalitaan ko rin na may namatay na nakidlatan kagabi, Aga. Pero hindi ko sigurado kung si Itay mo yun. Nag-aalala si Auntie. Lalo na't hindi matawagan si Itay. Baka natutulog pa. Sinabi ng kapatid ko na dumaan sa tindahan. Umiinom daw doon. Malakas ang ulan dito kagabi. Mas malakas na naman dito. Mas malakas pa ang kulog. Nanginginig ako nga gabi. Kahit na may ilaw sa kwarto ko, baka makidlatan ako. Kung nagabihan si Itay doon sa tindahan, nakauwi kaya? Kung malakas ang ulan, lalo na kung lasing. Nakakatakot. Ang lakas ng kulog dyan sa lugar ninyo. Pupunta ako sa bahay ninyo mamaya. At ikaw, hindi ka ba nabasa ng ulan doon sa kubo? Natulog ako doon sa bahay ni Nanti. At nag-uwi ako ng gulay at prutas. Mabuti naman kung umuwi ka. Plano nga ni Auntie na palakihin ang kubo para mainam na tirahan. Mabuti naman kung ganon. Mag-ingat ka ha. Lalo na kapag pumupunta ka sa bundok, madulas doon. Siguro tanghali na akong lalabas, Mildred. O sige, mag-iingat ka. Pakitignan na lang si Itay. Oo, wag kang mag-alala. Ay, galit ang Itay mo sa akin. Pero alam ko, hindi niya ako kayang saktan. Pero, makarinig lang ako ng masasamang salita. Tinatamad akong bumangon. Parang nilalagnat ako dahil nabasa ako kagabi. Ay, sino ka? Ano ang kailangan mo? Sino ka? Mang Pitong, ako si Mildred. Pumasok ka. Tamad akong bumangon. Ano, kumusta na ka, Mang Pitong? Ay, may lagnat ako dahil nabasa ako sa ulan kagabi. Ay, baka magalit kayo sa sasabihin ko sa inyo. Ay, kung tungkol kay Aga, huwag mo nang sabihin pa. Ay, baka gusto mong ipagluto mo ako ng kakainin ko. Ay, nako, walang hiya naman tong ubo na to. Nanghihina ako, pero nagpursige akong tawagan ka. Gusto niyo na ba akong mamatay? Ano ba naman yung sinasabi mong yan, Pitong? Bakit ka nanghihina? May sakit ka ba? Wala kayong pakialam. Naku, nalasing ka na naman kagabi. Hindi ka na nagtino. Ano ang sabi ko sa iyo, Kidang? Wala ka ng pakialam sa akin. Alam ko na bilin niyo ni Aga na pumunta si Mildred dito. Dahil ang alam niyo ay ako ang nakulugan. Dahil nag-aalala kami kung ano ang nangyayari sa iyo. Patayin ko na nga lang ang cellphone ko. Walang hiya kayo. Gusto niya na ako mamatay. Tinawagan niyo na lang sana ako, Auntie. Dahil madulas pa ang daan patungo rito. Naku, parang uulan na naman, Aga. Ay, ano pa naman ang tatay mo? Nag-aalala tayo. Pero nagalit sa pagtanong ko kung ano ang kanyang kalagayan. Alam naman ninyo ang ugali ni Itay, Auntie. Oo nga pala. Para hindi ka laging nakakulong, magpaturo ka kay Baldo na magmaneho. Hindi naman kasi nagagamit ang kotse. Saan naman ako pupunta, Auntie? At magkukotse pa ako. Di gamitin mo kung may oras kang mamasyal. Magtatrabaho na si Nika. Sunduin mo sa trabaho o kaya yayain mo na mamasyal kayo. Talaga naman si Auntie.
Alam ko ang ugali ni Nika. Kaya, pabor ako sa inyong dalawa. Girl, I need you. I need your love. Mabuti na lang at napansin ko. At nakabig ko ang manibela. Kundi, nagbanggaan sana kami. May mga taong padalos-dalos na nagmamaneho. Ay, mabuti na lang at ipinayo ni Auntie Kidang na magpaturo akong magmaneho. Ay, tignan mo nga naman ang pinagbago ng buhay ko. Hindi ko inaasahan na magmamaneho ako ng kotse. Ha? Si Nika? Tumatawag. Tapos na kaya ang trabaho niya? Hello, Nika? Kuya Aga, alam mo na palang magmaneho? Ah, nakita mo pala ako? Kaninang umaga ko kayo nakita, nakasama mo si Kuya Baldo. Oo, nagpapaturo ako sa kanya. Kung kabisado ko nang magmaneho, apuntahan kita para sunduin dyan sa trabaho mo. At yayain kitang mamasyal. Salamat at pinagbigyan mo ang paanyaya ko na mamasyal tayo, Nika. Ngayon lang ako nakapasyal dito sa tabing dagat. Mula nang tumira ako kila Auntie Kidang. Maraming salamat sa'yo. Mula nung napag-aralan mong magmaneho, lagi mo na lang akong sinusundo. Siyempre, gusto ko na ligtas kang makauwi dun sa bahay ninyo. Talaga naman ano? At napakasaya ko pag ganitong kasama kita. Kahit ako, kuya, masaya ako na nakikipag-usap sa'yo. Ang ibig mong sabihin, pareho tayo ng nararamdaman. Nararamdaman? Ano ang ibig mong sabihin, kuya? Patawarin mo sana ako. Kahit hindi ako bagay sa'yo, gusto kong malaman mo. Mahal kita, Nika. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Ano naman ang pakialam ko? Kung hindi siya umalis agad, baka pinagtataga ko na sana. May kaaway ba kayo, Mang Pitong? Pakialam mayroon ka rin isa. Ah. Yung mayabang mong nobyo, ang ibig kong sabihin. Ay, si Aga ang ibig niyong sabihin. Nakita po ba kayo? May iba ka pa pang nobyo. Maliban kung may itinatago ka na lihim mo. Kung makita ko si Aga, talagang makakatikim sa akin. Saan ba niya nakita? Nakakotse ba? Mabuti kung nakaisip na mamasyal dito sa lugar natin. Alam pa kaya niya ang daan patungo dito. Nagkukunwari na mayaman ang loko. May Kidang naman na ipagyayabang bisyoso. Ang dami mo pang hindi alam sa nobyo mo. Ikaw, Mildred. Matagal nang hindi kami nakapag-usap. Ang daming nagbago sa buhay niya. Nakakotse na siya. Kotse yata ni Kidang. Saan ba siya nagpunta para gumamit ng kotse? Yun ang gagamitin niya papunta sa kabundukan. Gusto ko na kayong unang makakaalam nito, Ninang. Pero gusto ko na si Aga mismo ang magsasabi sa inyo. Ay, ano ba yun? Parang may nararamdaman ako. Nakita ko na ang saya-saya ninyo. Pero mas mabuti kung marinig ko mismo sa inyo. Auntie, magkasintahan na kami ni Nika. Kailan naman kayo magpapakasal? Ano?
Naku, si Ninang. Matagal pa yan. Marami pa akong pangarap. At hindi na Ninang ang tawag mo sa akin. Gusto ko na tawagin mo akong Mami. Auntie? Bakit, Mami? Kahit ikaw, Aga, hindi na Auntie ang tawag mo sa akin. Mami, at pag nakasal na kayo, ay may ireregalo ako sa inyo. Talaga naman si Ninang. Mas lalo ninyo akong pinapasaya. Sige, iwan ko muna kayo dito para makapag-usap kayong mabuti. Bakit nagawa ko ito? Nakokonsensya ako. Hindi ko lang kinaawan si Mildred. Kahit kay Nika. Kahit mahirap lang ako, naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin. Tapat si Mildred. Wala siyang kasalanan sa aming relasyon. Kung malaman nila na nobya ko silang dalawa, ano ang gagawin ko? Baka kahit si Auntie Kidang ay magagalit sa akin. Kanina pa nagre-ring ang cellphone ni Aga, pero hindi niya sinasagot. Bakit ganito na lang ang pagkakawa ko? Matitiis ni Aga na matagal na hindi ako kausapin. Nagbago na ang aking nobyo. Hello? Babae ang sumagot. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi ka sumasagot? Sino ka ba? Wrong number, sorry. Walang anuman. Ay, hindi ko kayang tanungin ng babaeng yon kung sino siya. Kung bakit nasa kanya ang cellphone ni Aga. Bakit? Parang sumisikip ang dibdib ko. Matagal nang hindi ko ito naramdaman, pero ngayon lang sumakit ulit. Napakasaya ko kung magkasama tayo, Aga. Ikaw ang napakagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ka kaya nagsisisi na nagipagnobyo sa akin? Wala kang kinabukasan sa akin, Nika. Iyan sana ang gusto kong sabihin sa'yo. May ireregalo ang Ninang sa'yo. Sinabi niya pala sa akin, tutulungan niya daw ako para ituloy ko ang pag-aaral ko. Pero hindi para sa akin yan. Kung talagang mahal mo ko, mangarap ka. Nika. Para sa ating kinabukasan at sa magiging anak natin. May sasabihin ako sa'yo. Tumawag sa akin ang dati kong katrabaho noon doon sa Maynila at nagtatrabaho doon sa Dubai. Dubai? Mag-a-abroad ka? Si Mildred, nakita niya kami. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leyte Yasto Delio Aquino.
handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.